Mabuhay! Hello mga Marites. Eto, ako lang mag-isa sa bahay. Yan, walang magawa. Tapos na sa mga trabaho, sa gawaing bahay. At wala rin yung mga anak ko. Nasa kanya-kanya silang buhay. Ibig sabihin may pinuntahan, may namasyal, ganyan, sa mga kaibigan nila. Kaya heto, ako lang mag-isa dito sa bahay. Mga Marites. Anong yung mga Marites natin ngayon? Ha? Sige. Nandito tayo ngayon sa loob ng bahay namin. Ang bahay pong ito ay sa mga biyenan ko. Kami po ang pinatira dito. Pangalawang bunso po yung asawa ko. Naman po to medyo malaki po itong bahay. Dati po meron po siyang second floor. Tapos hinati. Kinagatian nilang dalawang magbunsong magkapatid. Kaya itong bahay na to, sabihanan ko pa po to. Hindi po bagong mag-asawa po kami ng asawa ko, di na po kami umalis dito hanggang pong sa nawala na po sila, namayapa na po sila. Ngayon po, nung nahati na po tong bahay na to sa dalawang magkapatid, nagpagawa po kami ng mga kwarto. Kwarto po, pinag-divide lang po namin. Yan. Kaya ganyan ang kinalabasan. Pero hindi ko pa po kayo ma-house tour. Yan. Kasi po, ang bahay po namin ay magulo. Maraming mga anik-anik, ganon. Maraming mga gamit na hindi nagagamit, tapos nandyan, ganyan. Kaya hindi ko po kayo ma-house tour. Magulo pa po ang bahay namin. At lalong-lalo na po, hindi po maganda yung mga gamit namin. Kaya hindi ko po kayo ma-house tour. Yan. Ito, ako lang pong mag-isa dito. Yung asawa ko pang gabi. Mamaya pa po siya uuwi. Gabi po rito. Ayaw nga pala, nakalimutan ko. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo. Nasaan man po kayo, sana po okay lang po kayo. Yan. Pagpalain po kayo ng may kapal, mga OFW. Yan, mga bayani po nating OFW. Yan, saan man po kayo. God bless po sa inyong lahat. Yan. Kaya, yan, nag-vlog po ako ngayon. Nag-video po ako ngayon kasi wala kasama. Nainip na naman po ako. Yun, lagi na lang pong ganun, no? Wala, kasi yung mga anak ko, mga teenager na kasi. Malalaki na po kasi sila. Kaya yun, inayan ko lang. Hindi naman po kasi, basta po, pag dumating naman po yung oras, uuwi din po sila. Kaya okay lang po. Yung mga barkada naman po nila ay hindi naman po yung yung nakaka-influensya sa kanila ng hindi maganda. Mababait naman po yung mga barkada nila, kaya halos po mga kaibigan ng mga anak ko, halos kilala ko rin po kasi dito lang po, mga kapitbahay lang po namin. Kaya hindi po ako masyadong nag-aalala. Pag oras naman po ng uwian, yan, alas 9, alas 10, minsan ganyan, muuwi sila. Yan. Kasi wala naman po kasing pasok. Pero kapag may pasok na yan po, sigurado ay matutulog na po sila ng maaga. Kaya, ganun po. Yan, tuloy na po natin. May patalastas. Dumaan po kasi yung panganay kong anak. Yung panganay ko po, dumaan. Kaya yun, na po ako, nabigla.
na natulog pala, kagigising lang. Pero hindi naman po ako maingay. Kasi yung kwarto niya nasa bandang dulo. Kaya hindi naman niya ako narinig. Yan, kagigising lang, napagod siguro. Puyat. Kaya ngayon lang nagising. Yan. Kaya po, ito, mga anak ko mababait naman po sila. Lahat nag-aaral. Yan. Tapos, itong bahay din pong ito, kami na rin po kapag may okasyon, halimbawa, Pasko, New Year, mga bayo ko, hipag ko, nandito naman po silang lahat. Mga pamangkin, yan. Kaya dito po lahat, pag may okasyon. Kasi ito po yung parang family house na ano, sa mga na ano po ng nanay nila, magulang ng asawa ko. Kaya pag may okasyon, dito po sila nagtitipon-tipon. Yan. Ang mga anak ko po, sa totoo lang po, sabihin ko na po yung totoo sa inyo. Nung una po, ayaw nila ako mag-video. Yun, yung panganay ko, hindi ko po alam. Hindi po palaki bukas yun. Tahimik lang po yun. Kung di mo kausapin, hindi po, hindi siya magsasalita. Kung hindi rin importanteng sasabihin, hindi magsasalita. Kung hindi magtatanong, hindi magsasalita. Ganun po ang anak kong panganay. Yung pangalawang anak ko naman po, ano po naman yun? Ano bang ugali nun? Makulit. Makulit sa makulit po yun. Kahit binata na po siya, 18, parang bata pa po yung ano niya, isip niya. Pag ano, yung ganun, parang wala pang ano sa isip niya, yung maturity, ganun. Basta bata pa yung isip. Yung pangatlong anak ko naman na lalaki, ano, mainitin ang ulo. Pero mabait yun. Siya ang pinakamabait. Mabait naman silang lahat. Pero, syempre, no, pag yung mga anak mo, hindi iba-iba yung ugali, yan, pala barkada. Lahat sila, mahilig sa barkada. Pero yung mga barkada nila, mababait naman. Yung anak ko namang babae, ngayong walang pasok, lagi siya nandito. Kaya lang ngayon, wala siya. Sinama siya ng ate niya, yung pinsan nila. May pinuntahan sila. Kaya ako na naman ang naiwan dito. Yung pamangkin ko naman, wala rin. Nasa barkada rin. Mamaya pa sila uuwi. Kaya, nainip ako. Makausap. Manonood nga ako ng YouTube niyan eh. Tapos ko dito. Kaya, mga marites, yan, inuunti-unti ko na yung buhay ko sa inyo. Hindi ko pa pwedeng lahat sabihin, di ba, mga kamarites ko, kamukha akong marites. Sana ay mapanood po ninyo yung mga video ko, kahit na nakakainip, ganyan. O kaya kung may relate na katulad sa akin, yung ganon, yung nagtatrabaho, maghapon, yun, maraming ginagawa, di ba? Parang pag nagbibideo po kasi ako, parang ano na sa akin, stress reliever ka nga. Yung naalis po yung pagod ko, ganun. Yung init ng ulo, yung pagod. Di ba po, hindi po man natin maalis sa ating mga magulang yung pagpagod ka. Lalo na pag stress ka, may iniisip, ganun, mapagbuntungan mo yung mga anak mo, ganun, diba? Hindi pwedeng di mo sila bungangaan ka nga nila. Pero pag ano naman, sandali lang naman yun. Pag nagalit ka sa mga anak mo, diba, yung konting ano lang, ano ka sa kanila, nagagalit. Pero mga ilang minuto lang, ilang ano lang, nawawala na yun pag nakita mo yung mga anak mo na okay lang naman sila. Yung minsan, di ba, na ano pa tayo na
nakukonsensya yung, ay, ba't pinagalitan ko pala yung anak ko? Ganun-ganon, di ba? Yung naalala mo, yung siguro sa sobrang pagod, yun, ganun. Naiisip mo na yung mga ibang mga hindi maganda, ganun. Yan, may patalastas na naman. Ay, Diyos ko, naluluha na naman ang ate. Ayan na, naluha na naman ako. Yan. Hindi, ano lang po to, yung mata ko, naluluha. Yan. Medyo, ano na po kasi, parang, pag matagal na pong, lalo na sa cellphone, pag matagal na po ako nakaano sa cellphone, na lumuluha na po yan, tapos, parang masakit na rin po yung ulo ko. Pero okay lang. Ano pa ako, okay lang. Kaya ko pa. Kinakaya ko pa. Para, sabi nga nila, ganyan, para sa ekonomiya. Hindi. Yun. Nagtatrabaho tayo para sa mga anak natin, ganon. Para sa ekonomiya nga. Lagi kong sinasabi ngayon yun, yung lagi para sa ekonomiya. Kasi kung hindi ka magtatrabaho ngayon, kung hindi mo tutulungan yung asawa mo sa pagtatrabaho ngayon, wala, nga. Diba? Kung yung asawa mo lang ngayon ang nagtatrabaho sa mahal na bilihin ngayon, hindi kakayanin ng pamilya mo, kulang na kulang pa talaga. Kaya hindi pwedeng nakaupo lang, yung sabi mo aalagaan mo lang yung mga anak mo, pakakain, gano'n. Pero yung pagbabudget, yung sahod ng asawa mo, wala, kulang yun. Minsan pa nga, dalawa na nga kayong nagtatrabaho, nagkukulang pa. Yun pa kayang yung asawa mo lang ang nagtatrabaho. Kaya magbuhat nung nagsama kaming mag-asawa, hindi po ako nawalan ng nagtatrabaho po ako dati sa kumpanya. Tapos po, nagkaroon po kasi ako nung sunod-sunod na mga anak, hanggang sa naging 4, 3 lalaki, 1 babae. Yung pagdating po sa babae, nag-resign na po ako. Kasi, sunod-sunod po sila, walang mag-aalaga. Matanda na nun yung biyanan ko, hindi na po kaya. Kaya, napag-isipan ko, hindi na ako magtatrabaho. Pero, kahit na hindi, nandito ako sa bahay, may pinagkakakitaan ako. Yun nga, nag-STL na ako. Kahit nagtatrabaho ng asawa ko. Kasi, 4 na sunod-sunod yung anak ko. Ilan ba yung nagagatas nun? 2. Nagdadaya-per pampareho. Kaya, hindi ako huminto sa pagtatrabaho, hindi ako huminto sa paghahanap buhay, tuloy-tuloy lang hanggang sa pandemic. Yan, kahit nung pandemic, huminto lang kami ng wala man 1 buwan, di man ako mga 3 weeks, 2 weeks lang yun, di ba? Pwede tayong lumabas, yung meron ka lang ID, bibigyan ka ng barangay, yung request na pwede kang mamalengke sa palengke, sa Mabalacat, ganon, sa Angeles, yun. Nagtinda ako ng mga fresh, yun. Nagtitinda-tinda na kasi kami nun. Kaya lang, syempre, nung pandemic, mahirap. Kaya, yun, nahirapan din kami, syempre. Dahil 4 ang anak namin. Kahit na, di ba, noon, puro module, kahit na module pa. O syempre, yung kinakain mo sa araw-araw, saan kukunin? Nagbabayad ka ng kuryente, tubig. O, yung asawa ko noon, walang trabaho, ako lang. O, saan ko kukunin lahat yon? Kahit naman na ako yung nagtatrabaho. Syempre, yung kinakain mo araw-araw. O, nagtitipid-tipid. Tapos, pag may ayuda, yun. O, hindi naman araw-araw may ayuda. Hindi naman ako 4-piece.
Wala rin po akong ano sa barangay. Kaya walang tumutulong sa amin. Kaya kami-kami lang. Kaya ngayon, kung hindi po ako maghanap buhay, napapaluha na po ako. Kung hindi po ako tutulong sa asawa kong maghanap buhay, nga. Kailangan dahil may pinapaaral para sa ekonomiya. Yan. Kaya heto. Kaya nag-video-video rin ako. Yan. Para malay nyo, 'di ba? Kahit ma-monetize nga lang, kahit konti lang, kagaya ng ibang mga vlogger na ina, yung mga nagba-vlog sa mga bahay, yung mga ano, nakikita ko naman, oo, konti lang ang pinagkakakitaan, pero nakakatulong ng malaki sa mga pamilya. Kaya ganyan ko pong naisipang mag-vlog, ganyan, na kung halimbawa man po, yun, nakakalis din po ng stress, ng pagod, nalalabas ko yung kamaritesan ko. Yan. Kaya, sana, maintindihan ninyo, ng mga mother, yan, mga kamarites, kung anong mga buhay ang meron tayo, yan. Alam ko iba-iba naman ang buhay natin, pero relate din tayo sa kung hindi tayo magtatrabaho, kung walang magtatrabaho sa atin, nga tayong pare-pareho. Kaya sa susunod na lang, hanggang dito na lang munang marites natin. Total, gabi na rin, kasi gabi na rito. Kaya bye-bye, sa susunod na lang. Like, share, and subscribe. Sige.